magalingkod tatanan kadayon. Aton i-focus ang aton kaugalingon diha sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Litas intyon sa aton nga heart kag hunahuna sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Kag once again aton ipiyong aton mga mata kadayon. Iduko naton aton ulo mga muyo ta sa Ginoo. Ginoo, sa makausapa nagapadayon kami sa pagpaubos sa among kaugalingon. Bisan pa man o Lord sa mensahe nga amon o Dios padayonon sa sini nga aga. Nagakilala kami nga ini nga mensahe o Dios may buot ikaw nga ipasabot sa amon. Gani maluoy ka sa amon. Ang imo hamili nga dugo magatabon sa amon. Ang akon pangamuyo nga ang tagsa ka pulong nga amon o Dios pamation. Lord, isipon namon kini nga bulawan para sa amon kabuhi. Tungod kay ang pinakamatahom nga oportunidad para sa amon nga may pulong pa kami nimo nga nabatian. Gani salamat sa sini nga adlaw sa pagsimba, adlaw o Dios nga gihimaya kanamon, adlaw o Dios nga sa diin amon Ginoo Dios gihalad ang amon kaugalingon labaw sa tanan sa pagpaminaw sa imong pulong. Amon ikaw Dios ginalift up sa sini nga aga tungod kay ikaw ang ulo sa sini nga simbahan. Ang ngalan ni Jesus amo ang tag-iya sa sini nga simbahan. Salamat sa imo kayo sa gamanan nga ngalan ni Kristo Jesus kitang tanan magaingon. Amen kag amen. Let us continue sa aton gitun-an about sa Joel sa chapter 1 in verse 1 pakadto sa verse 13, which is believers today living decline spiritually. Ang word nga decline, it is shift from what is truth. Nagliso ka halin sa kamatuuran kagdayon ang imo kabuhi nagsubay sa hindi na insakto. Sa mga butang nga wala na nga gikahimutan sa Dios. Sa mga butang nga ang ginuway na malipay. Sa mga butang nga diin ang Dios nangindulumtanan sa iya mga mata. Kag mauni ang aton gitun-an as related sa mga panghitabo karon sa sining katapusan nga kapanahunan. Because believers today, they are what living decline spiritually. Si Paul naghambal dito sa Galatia sa kapitulo 3 verse 1 pakadto sa verse 3. Pagkabuang gayud ninyo nga mga Galatiahanon. Nagsugod kamo sa espirituhanon nga kamatuoran. Buot ba kini ninyo tapuson paagi sa pagkabuhi diha sa unod. Mo nang gisulti na kon many believers today, they are what a good beginning but a worse ending. Maayo ang pagsugod niya pero hindi maayo ang pagtapos. Diri sa libro sa Joel may ara nahitabo diri as behind this passage may nadula. Kag ang nadula diri amo ang masiling naton ang pagkilala sa mga katawhan sa Dios na hanungod sa mga butang kundiin ang Dios malipay. Amo na nga ang verse 13 amo ang key verse naton. Iya diri gi-challenge ang mga tawo nga nag-alagad diha sa halaran sa Dios because there's something amazing. Because believers today living decline spiritually. Kag amo ning natabo sa Joel. Lantaw naton ang chapter 1 sa verse 1, sugdo naton balik pagbasa. Kini ang mensahe nga gisulti sa Ginoo kang Joel nga anak ni Petuel. Pamatian ninyo kini kamong mga hamtong ingon man kamong tanan nga nagpuyo sa Juda, may nahitabo na ba nga sama niini sa inyong panahon o sa panahon sa inyong katigulangan? Isugilon kini ngadto sa inyong mga anak aron isugilon usab nila kini sa ilang mga anak nga musugilon usab niini sa ilang mga kaliwat.
Nagbanos-banos paghugpa sa mga tanom ang mga panon sa dulon. Ang mga tanom nga salin sa mga dulon, gihurot pagkaon sa mga lokton. Pagmatanaw og paghilak kamong mga palahubog, danguy-ngoy kamong mga palainom, kay wala nay ubas nga himuong bino. Gihugpaan sa bagang panon sa dulon ang aton kayutaan, gamhanan sila og dili maihap, hait silag ngipon sama sa leon. Gihurot nilag kaon ang aton kaparasan, o gipamanitan ang mga kahong igira, busa nangaputi na ang mga sanga niini. Panghila kamong sama sa dalagang nagbangutan tungod sa namatay niyang pamanunon. Wala na'y trigo o bino nga ikahalad dito sa templo, nagbangutan ang mga pari, kay wala naman sila ihalad ngadto sa Ginoo. Nangaupaw ang kaumahan o nagbangutan ang yuta, kay nadaot man ang mga trigo, mikaging ang mga ubas og nangalaya ang mga ulibo. Pagsubo kamong mga mag-uuma, panghilak kamog tigatiman sa parasan, kay ang trigo, ang sibada ug ang tanang tanom nahurot og kadaot. Patay na ang mga paras, nangalaya usab ang mga igira, ingon man ang mga granada, palmera, mansanas ug ang tanang kahoy sa kaumahan, ug nawad-ang kalipay ang katawan. Halin sa verse 2, pakadto sa verse 12, there is something amazing. Bisan pa man ang pamilya, ang komunidad, bisan pa man ang kinatibukan, may ara butang nga nawagtang na. Kag ang kuyaw dire, kining nadula na ang kalipay nga gestate dire. Why? Because ang verse 13 naghambal ang Dios. Kamong mga pari nga nag-alagad diha sa halaran sa Dios, pagsulob kamog sako ug paghilak kamo. Meaning, may mga butang nga nadula tungod kay ang sa sulod may gihimo sila nga wala nalipay ang Diyos. Kag mao kini ang topic naton, believers today living decline spiritually. May mga butang nga wala na gipadayon sa mga katawhan sa Dios. Ano ni? Ang paghilak diha sulod sa templo, ang pagpangita sa presensya sa Dios. Ang mga butang nga wala nagihimo karon sa mga katawhan sa Dios, ang pagpaubos diha sa Ginoo kaglabaw sa tanan, ang pagpangayo ug kapasayloan sa mga butang nga wala ikalipay sa Dios. Kag amo ni ang tun-an naton. According pa sa passage sa Joel kun lantaw naton, si Prophet Joel iya gihatagan og summons ang tanan nga katawhan sa Juda. Kag ini nga gitawag summons, iya giaghat nga ang tanan nga nakabati sini, ila hunaon, ila pamalandungan ang mensahe sa Dios nga gihatag sa ila. Amo bitaw na nga sa tagsa ka tigom naton, family prayer group, prayer meeting, kag Sunday worship, kinanglan, let us think carefully what message of God. Kaya ako nagtuo, ang mga mensahe nga aton nabatian, hindi lang kay paghatag ni direction sa kabuhi naton. Tandaan gina naton. Ang mensahe nga aton nabatian, hindi lang kay paghatag ni og motivation sa aton. Ang mensahe nga aton nabatian, hindi lang kay paghatag encouragement sa aton. Sometimes, nangin propesiya kini sa kabuhi naton sa mga butang nga way nahitabo. Meaning, ang mensahe sa Dios, it gives a warning para sa aton. Mga pasidaan, tungod ang Dios naton, siya ang nakakita sa unahan. Hindi ta kakita. Amo na nga usahay, parehas sa kanta naton, kung ara na ganita sa kabuganaan, hindi na naton madumduman ang Diyos. Pero kung ara na ta sa kinawala, labi na kung ara na ta sa problema,
giipit na ta, gipressure na ta sa problema, dira pa naton madumduman ang Diyos. Nga, tungod sa panahon nga ang Ginoo naghatag mensahe, wala nimo gipamalandungan ang mensahe nga gihatag sa Dios. Wala nimo gihinuktukan ang pulong nga imong nabatian. Amo bitaw na nga nagakatabo ni kung kaisa sa Kristohanon, labi na kung ara siya sa sitwasyon nga maayo. Ang Kristohanon nga ara sa kabuganaan, ang Dios bisan magsyagit pa siya, hindi mabatian sang Kristohanon. Pero kung ara siya sa problema, bisan hutik lang sa Dios, mabatian niya. Because, crisis, it is God's megaphone to His children, to His sons and daughters. Amo na nga, ang tagsa kapulong, pareha sining ato nabatian. Let us think carefully nga ang tagsa ka mensahe nga gihatag sa Dios para na sa aton. Amen. Singa na imo katupad para ni sa imo. Because ang Mark sa chapter 4 sa verse 23, siling pa ni Kristo Jesus, kundo na kamoy dalunggan, pamati. Because one of the deepest teaching of Jesus Christ is about hearing. If you read the passage halin sa four gospel until to the epistles, ang imo pirmi mabatian, bisan pa man sa libro sa gipadayak, ang 7 kasimbahan nga gihisgutan, it is almost 7 times gibalik-balik po sa Espiritu Santo nga nagambal siya, kung may dalunggan kamo, pamati kamo. Because one of the deepest teachings of Jesus Christ is about hearing. Amo na ang Kristohanon, gihatagan siya pinakamatakom nga gitawag oportunidad sa kabuhi. Ano ning oportunidad? Kompleto ang hearing niya. Habi mo lang, blessing sa tao kung may hearing ka. Ngaman, imo mabatian ang mensahe. Amo na nga si Kristo Jesus, ang iya nga gitawag gibalik-balik pirmi is the word lesson, lesson, lesson. Ang Word of God, kung lantaw naton sa jewel, this part sa introduction naton. Because kung lantaw naton sa sining nga passage, sa notes naton, the church today is in turmoil. Muingong kag turmoil, yes, wala na nagkasinanto kung sa hilonggo pa nga term. Sa pinakasayon nga termino, ang Kristohanon karon daway na klaro. Kita tanan mo ingon way klaro. There is no such thing as a definite and a constant direction sa iya pag-alagat. Waay excellency sa iya kabuhi. Why? Ingon pa dire. The church is in turmoil today because the church is spending more time in learning worldly ways and worldly system rather than spending to learn from the Word of God and prayer. Amen. Amo na nga ang pagkamainang puon, endangered species na ni karon. Talagsa ka na lang makakita sa mga Kristohanon nga mainang puon. Hindi tanan ang nagpuasa na ngamuyo. Amen. May mga nagpuasa nga igo lang na naglantaw sa blackboard. Amen. May mga nagpuasa nga igo lang na nagpakli-pakli sa prayer notes. Why? Hindi nila nature ang pagkamainang puon. Abi mo lang, daghan sa Negros ang nag-imitate sa prayer mountain. Isa dito ang grupo nila ni Jerome sa Canlaon. Gisundog nila ang prayer mountain sa Cadiz. Gipalabuan pa nila kay nga may gibutang sila nga ark nga covenant nga gikopya dito sa Old Testament.
nga kung magsulod ka dito, hukaso nimo ang imong sapatos. Kung mo gawas ka, mo atras ka. Antes ka mo sulod dito, mangunaw ka. Pero diin karon ng layas. Ari mas Bradinyo. Nga basta hindi nature ang pagkamainang puon, agi lang na. Ang tao nga dili mainang puon, nami ni siya mga muyo kung damo mamati. Dami. Nami ni siya mga muyo. Labi na damo ang may namati. Magwa gyud ang iya. Tahom nga mga pulong. Pero kung siya na lang nga isa, diretso hagok. Amo gani na nga, damo mga wali parte sa pangamuyo, damo libro ang gi-imprint parte sa pangamuyo, damo Kristohanon ang nagtuo sa pangamuyo, kag damo Kristohanon nga nagatuo sila nga ang pag-ampo gitubag sa Diyos. Pero there is something as power nga may nagbira sa Kristohanon nga di gyud mo ampo. Nga hindi niya nature. It is because ang number one nga problema nga ang Kristohanon hindi mainampuon tungod kay waay siya treasure sa pulong sa Diyos. Ang Bible nagambal, the abundance of the heart, a mouth speak. Kung ang imo kasing-kasing puno sa pulong sa Dios, ang pagpangamuyo ara pod sa dila nimo. Amo na nga ako nagtuo, ining katapusan nga kapanahunan, ang Kristohanon karon, why is it that you are what decline spiritually? Tungod kay ang iya nga time, ang iya kabuhi, gispent niya hindi sa pagbasa sa Biblia, gispent niya sa kalibutanon nga mga pamaagi. Amo nang hambal naton sang Sunday, why is it that there is war, there is famine? Kay nga man, kung diin gani ang gubat, ang kaluha sini gutom. Kag ang anak sang gutom, amo ang krimen. Kay kung diin ang gutom, didto na may patay. Nga natabo ni, tungod kay, ang problema, hindi ang komunidad. Ang problema, hindi kay ang ara sagwa. Ang problema, ari sa sunod. Amen. Yes, si Abraham, sa diha nga nagpatunga siya sa Sodoma kag sa Gomora, iya gihangyo ang Dios nga nagsiling. Kay ang Ginoo nakahukom na nga laglago na niya ang Sodoma kag Gomora. Ang Dios nakahukom, yes nga iya naglaglagon. Siling si Abraham, Ginoo kung may 50 ka matarong. Siling ang Dios hindi ko laglagon. And I know, brothers and sisters, nga amo po ni ang natabo karon sa gubat. Siling si Abraham, Ginoo kung may 40 ka mga matarong. Siling ang Ginoo, hindi ko paglaglagon. Si Abraham nag-ingon, ayaw pagpakalain na Ginoo, kung may 30 ka mga matarong, siling ang Dios dili na kung paglaglagon. Kay para sa Ginoo, ang 5 cities, according sa gitun-an naton, hindi lang kay ang Sodoma kag ang Gomora, according pa sa gitun-an naton, may mga kasikbit pa nga mga lungsod nga naapil sa pagkalaglag. Ang Dios nagiingon, hindi ko ibartir ang 5 o ang 30 ka mga matarong sa 5 ka nasod nga akong laglagon. Meaning, hindi pag-ibartir sa Dios ang mga tao nga mainampuon. Amen. Amo na nga ingon pa ni Charles Capps, kung abrihan na ang kasaysayan sa kalibutan, ipakita sa Dios kung sino ang nag-preserve sa kalibutan, sino ang nag-preserve sa ekonomiya, sino ang nag-preserve sa kalinaw. Hindi ang mga emperor, hindi ang mga governors, hindi ang mga presidente, hindi ang mga military regiment ang naghatag sa kalinaw kag kauswagan sa kalibutan, ang nag-preserve sini ang pag-ampo sa mga matarong. Galing ang gipangayo ni Abraham, shortage. Pulo ang ilang negosyasyon. Pero
ang nakita sa Diyos. Wala. Amo to nga nalaglag ang Sodoma kag Gomora kay nga way nakaabot didto sa diman. Amen. Amo na nga ako nagtuo, may diman ang Dios sa kabuhi sa Kristohanon. Amen. May diman ang Dios within sa kingdom sa Christianity. Like say, for example lang, sa aton mga pamilya nga way panaluwas, sa aton mga ginikanan nga way panaluwas, sa aton mga utod nga way panaluwas, may diman ang Ginoo nga way panimo natap sa pagbayad. Kag amo na ang aton bagay diskubrihon. Kay nga base way ta nakabayad kag way ta masiling naka-equal sa sini nga diman. Because our time gispent naton diha mismo sa pagkat-on sa kalibutan. Paano man naton sila mada sa tiilan sa Dios, labi na sa aton mga ginikanan or something unsa pa man, kay nga kung adto ta sa ila balay magtulog, way gid pagisgot parte sa pulong sa Ginoo. Way kakaisog sa pagtawag sa ila, musiling ka dali ka mo anay diri kay magdevotional ta. Way kakaisog. Paano man ang pagdala sina? Hangtod na lang sila nga mga matay, waay gini mo sila gitawag, dire ka mo kay antes na magtulog, madevosyonal anay ta. Way na matabo. Gisigi lang ta pangamuyo, pero way naton gihimo ang demand sa Diyos. Way action. Nga, tungod kay, bisan sa paghigda, gispent naton ang aton time sa gadget. Amo na tani na nga time nga mubasa kas Biblia. Galing kay panahon sa gabi ang inyo ginabantayan. Ang TV nga mga kardo gyapon. Ang kardo si tanggol amo nang problema. Amen. Mabitan na nga sulti na kon. Abi mo lang, ang mga wise nga mga tao, way niya ginausikan ang iyang panahon sa paglantaw sa hindi tinuod. Hindi man na tinuod nga mga salida. Mas may pa, ispent ni mo glantaw sa mga Bible story. Sa naglantaw ko sa story ni Joseph, I really bless. I really bless. May makuha ka pa. Mas may pa nga maglantaw ka, bisan pa man sa mga past history, may makuha ka pa. Pero inang mga teleserye, ininto na. Giilad lang kamos ng director sila. Waay kamatuoran na diha. Inang maghibi-hibi diha, dayon maghibi pugka. Ang naghibi diya sa TV, taon-taon, magkatawanay na sila, pero ikaw nagpabilin ka nga naghibi. Amo nang problema diya. Dira naton gispent ang aton oras. Di ba? Amo na nga, tungod sini, sa notes naton, this leads to spiritual and moral decay. Amo bitaw nang ako, sa pagkatinuod lang, hindi kay nagdaot ko. Abi mo lang, hindi maayo nga maglantaw ka mo sa show ni Vice Ganda. Abi mo lang ako, it leads to moral decay. Nga, amo bitaw na, nga nasubong sinikaron ang panahon naton. Kaya nga, ang mga Kristohanon, way siya parental guidance sa iyang mga kabataan. Hindi na bagay ipalantaw. Hindi na bagay ipalantaw. Basta may mga nakita ka mo nga ara ang mga show sa mga homosexual, hindi na bagay ipalantaw. Kay ang gitawag ang aton ang kalibutan naton niya, ang universe naton, anong ngambal sa Ephesians 6:12? May nagdumala sa kahawaan. Sino ni? Mga evil spirits ni.
Amo ni ang nag-uyat sa kawaan. Everywhere sa sininga place, there is a message. May signal. May ara station. Pag-abli ni mo sa radyo, may magtingog. Because in every place there is stations, there is a signal. Ang gauyat sini ang ara sa kawaan. Amo na nga hindi malikayan. Pag open ni mo sa Bible, verse ang imong pangitaon, kalit lang, may mo insert nga may naghubo. Why? Nga may Diyos nga gamay, nga amo ang yawa, nga nag-uyat sa kahawaan. Amen. Lantaw blakon, maglantaw ka og mga wali, ibalhin dayon nimo kay di ka namian. Nga, there is something as may control sa heavenly spheres. Amo na nga, tungod kay ang life naton, gispent naton, hindi kay sa pagbasa sa Biblia kapag pangamuyo. Amo ni nagkatabo. This leads to spiritual and moral decay. That believers are left drifting without guidance, and then they are what become not godly fearing. Hindi na niya madawat ang pagkamahinadlukon sa Diyos. Kay ang iya ginalantaw, nagtuo na siya nga okay lang. Nagtuo na siya nga amo ng insakto. Hangtod nga masulod na sa iya huna-huna, kag iya na i-exercise, kag iya na ikabuhi. Kay nga na-influensyahan na siya sa iyang nakita. Amo na ang problema. Diri ni nag-start sa life naton, ngaway naton gispent sa pagbasa sa Biblia. Amen. I really bless sa mga tao nga kadua na nagpalit Biblia kay nadunot na ang pormiro. Pero may ari diri nga hasta karon brand new lang yapon. Amo lang yapon. Oh. Pero may iban diri nga kadua, katatlo na nagpuli. Oh. Mabitaw nang ang sulti nakon. Kamo nga mga ginikanan, kung pila kabilog ang imo bata, paliti sila tag isa-isa. Kay ikaw mismo, dira nimo na mapulsuhan. Kung sinog yun ang gi-priority niya siya kabuhi. Galing kay ang problema pod kita nga ginikanan, way Bible. Bese no nga ginikanan diring may Bible. Bayaw ko ninyo kamot. Ang way Bible. Amo ng problema. Mahal manggod ang Bible. Mahal. Mahal. Amo ng problema. Amo na nga kita ikaduwa siling padriya. Ikaduwa. The poverty of the scriptures or not soaking in the word of God is the evidence of carnality of the believers. Anong word nga soaking? Ining nag-spend ka for how many hours pagbasa? Inabang nag-spend kag 2 hours, 3 hours, 4 hours pagbasa? Oh. Kita 15 minutos tulog dayon. Oh, piyong. Pero ang kahibulungan, kung salida, gasiga imo mata. Oh. Pero basa gani sa Bible, pagpakli pa lang, hagok na. Oh. Pero salida gani, gamuklat gid ang mata. Amo ng problema. Amo na nga, abi mo lang, ang aton karon kapobrehon sa pagkatinuod as I study, hindi sa financial. Ang kapobrehon naton ara sa spiritual. Nga ang Dios gipili ta niya nga mga pobre because ang Dios may katuyuan. He wants to turn upside down. Anong hambal sa Santiago? Gipili niya ang mga pobre aron mahimo nga dato sa pagtuo.
Amonis Bradinyo. Amen. Datos pagtuo. Amo to nga excited pirmis Bradinyo. Lantaw walang gapon pagpaso. Nakakatawa ko kay nga gwapo sa iya nga porma. Diba? Daw may makartur nga nagsulod gahapon. Amo na nga kita nga napobrita sa pagtuo. Nga pobrita sa pagtuo. Tungod kay pobrita sa pulong sa Diyos. Pobrita. Pobre patas material. Pobre kapag yun sa pulong sa Ginoo. Di wala na. Amen. Pobre pa ang nasod ng imo gipuy-an, ari kas Pilipinas. Di. Ang katuyuan sa Dios way natuman because God wants us that this word turns upside down. Amen. Amo tanin ning plano sa Ginoo. Inabang bisan pobre ka pero dato ka sa pagtuo. Kung may mga tao ka nga dato nga maatubang makaistorya ka, dato lang na sila sa kwarta pero way na sila sa espiritual. Pero ikaw way ka sa kwarta pero dato ka sa espiritual. Meaning makashare ka sa ila. Amo na nga dita ka-share kay pobre mong putas pulong sa Ginoo. Subong sina. Sabi mo lang, the highest strategy sa Kristohanon is a poverty of the Word of God. Pobre ka sa pulong sa Ginoo. Amo bitaw na nga, ang pagtuon naton sa family prayer group, ang aton diri nga paano ka mangindato sa pulong sa Dios. Yes, hindi man naton ma-memorize pero mas bintahan nga ma-familiar nimo. May ara sa imo nga wala sa mga mananap. You have a mental aspect. Sino man na nag-ubra sang iyay? Baboy? Sino man na naghatag kang mita, kaalam? Baboy? Dili. Tao gyapon na. Nga naabot na nila. Why? Nga ang Dios nga naghatag sini, hindi limitado nga Dios. Meaning, ang imo utok, ang imo hunahuna nga gibutang sa Dios, kapable ni. Makastor ni bisan pila kagig. Makastor. Amo gani na nga daw na ango-ango ta kay nga kusog ta magunahon sa problema pero pulong sa Dios wala. Amo na nga bisan bersikulo dugay ta kami muri. Nga ang aton hunahuna contaminated sa kalibutanon, contaminated sa way kapuslanan. Pero kung ang imo hunahuna, i-intune lang nimo sa pulong sa Diyos. Amo nang ako nagtuubisan sa mga gitudloan nakon sa homiletics. Ang aton nga gitawag gitun-an, ang imo nga mind may concordance ni. Pwede nimo mabutangan ang imo kasing-kasing sa concordance. Why? Because may mental aspect nga giregalo ni sa Diyos. Kapablita. Hindi pagtuguti nga mangin pobre ka pa sa kwarta, pobre ka pa sa pulong sa Diyos. Amen. Nga ang gusto sa Diyos nga mangindato ka sa pagtuo. Pakpakan na ito ng Ginoo. Amo na nga siling padre, it is what the evidence of carnality of the believers or such no having interest in spiritual, they disregard what the Word of God say. Nga tungod kay ang imo kabuhi, pobre ka sa pulong sa Dios. Ang mga tao nga pobre sa pulong sa Ginoo, abi mo lang, hindi ni siya interesado, lawom ang iya interes sa pulong sa Ginoo. Mubitaw na nga ako, basta pobre ka sa pulong sa Dios, inang panahon sa tigom, sugot ka lang, bisan way ka may mabatian. Oh. Bisan way na klaro imo nabatian, basta kay dira ka lang. Pero ining mga tao nga datos pagtuo, mangita ni siya pagi nga makabati ni siya. Oh. Lantabla sa tigom na ton, kung diin tong layo dito kita, pangutan ako nakabati na. Why nakabati? Galing kay nagpakaroon ingnon lang na nga nakabati.
pero way na nakabati. Way siya interes mo. Kuha ninyo? Way siya interes. Kaya ang Kristohanon nga ma-interes siya, meaning amo ng Kristohanon nga datos pagtuo. Parehas, abi mo lang sa akong kaboy, ang akong gikauhawan nga, Lord, give me such knowledge and wisdom. Kay para sa akon, kuwang pa. Oh, pero kita daw kontento na. Oh, makalingkod gani, bisan way na tamay nabatian, dira na lang ta kay ang aton gipaabot, ang amin kay kauna. Amo ning gipaabot na to. Amo ng mga Kristohanon nga way interes sa spiritual. Way interes. Way na siya pakialam kung ano man na ang giyambal sang pastor, way na. Way na siya pakialam. Way na siya, basta kay ara siya, pero way na siya pakialam. Ano man ang giyawit siyang pastor, ah. Way na siya. Ginadisregard na niya. Oh. May pagani nga, mamati na siya sa gitawag sa drama, kay iya pa na ikuan na iya dalungan, pero wali ginadisregard niya. Why? Because he is what, there's something as poverty siyang kasing-kasing. Hindi kay poor siya sa gitawag sa financial, but it is what poor in a word of God. Kaya ang tao nga may dato sa pagtuo, may interest ni siya. Oh, bisan sino pa ang nagwali, iya ni pamation, kay nga ang iya sini longing ang pulong sa Diyos. Amen. Pakpakan na ito ng Ginoo. Amo na nga silang padare sa notes natin today. The saddest thing that can happen to all believers, we cannot see what God says through His Word. Hindi naton makita kung unsay gisulti sa aton sang Diyos. Nga, because we disregard the Word of God. Ang pinakanami nga blessing sa Kristohanon, inabang nakita niya sa iya kabuhi kung ano ang gisulti sang pulong sa Dios sa iya kabuhi. Amen. Nakita niya ang iya kabuhi kung unsa ang gisulti sang Dios sa iya kabuhi. But this is what one of the saddest things nga natabo karon sa Kristohanon. Waay niya makita ano ang gisulti sang Dios sa iya kabuhi. Example naton ang Laodicean Church. Ang gipadayag Kapitulo 3, 14, antos 21. Amo na nga balikon akon. These days we are now in Laodicea. Ari na ta sa kapanahunan nga amo na ning gisulti sa Biblia. Kay pag-abot sa chapter 4, rapture na ni. Ang Book of Revelation, may mga segment siya nga ang uban na humana, pero may mga parte dire nga wala pa na human. Let's say, ining gitawag church sa Laodicea, this is a final in the last days as represent sa modern church karon. Kag pag-abot sa chapter 4 is rapture na. So meaning kung aton itandi ang aton panahon, ari na ta sa chapter 3 sa Revelation. Gatangka na ta pakadto sa gitawag sa katapusan. Kay nga aman, kung lang taon ni mo diri sa chapter 3 sa verse 21, aton basahon na. Isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Laodicea. Kini ang giingon sa amen, ang kasaligan o ang matuod nga saksi nga mao ang sinugdanan sa tanan, nga gibuhat sa Dios. Nasayod ako sa imong binuhatan, meaning individually. Gi-address ni Christ dito sa church sa Laodicea, but actually, this message is specifically addressed to the believers. Nasayod ako sa imong binuhatan. Kay nga, ang God's attributes, labi na dito sa Psalms 139, ang matag-usa ka nato nahibaluan sa Diyos. Singga na imo katapan, nahibaluan ka sa Ginoo.
Ang aton pagsulti, ang aton hunahuna, ang aton pagpahuway, ang aton paglakaw, initanan nahibaw-an ni sa Dios. Amo na nga ang verse 15, nasayod ako sa imong binuhatan, dili ka bugnaw ug dili usab init. Gusto ko unta nga bugnaw ka na lang gayud o init ba hinuon. Apan tungod kay ikaw init-init man lang, dili gayud init ug dili usab bugnaw, iluwa ko ikaw. Siling padri. Nagingon ka, dato ako og maayong pagkabutang, walay nakulang kanako. Apan wala ka masayod nga alaot ka. Meaning, may unseen eye nga nagalantaw, may spiritual x-ray nga giplastar ang Diyos. Yes, kung makadto ka mo sa ilan ni Dindon, kung magpa-x-ray ka, makita ang imo nga gitawag inner, labi na ang bukog nimo. Pero ang kang Kristo Jesus x-ray, hindi ni kay x-ray sa physical. Ang iyang x-ray is spiritual. This is what Christ x-ray. Makita niya ang kinasuluran sa imong espirituhanon nga pagkabuhi. Ambal ni Kristo Jesus, wala ka masayod. Amo ning gisulti na kon, ang pinakamakasusubo nga butang sa kabuhi sa Kristohanon, way naton makita unsay gisulti sang Dios sa aton. Siling sa Dios, alaot ka, makaluluoy, kaayo, kabus ka, hubo ug buta. Verse 18, busa tambagan ko ikaw sa pagpalit gikan kanako og bulawan nga gilunsay pinagi sa kalayo aron nga madato ka. Pagpalit usab og bisting puti nga isulob mo aron kabutangan ang imong makaululaw nga pagkahubo. Pagpalit usab og tambal nga idiyog sa imong mga mata aron ka makakita. Gibadlong og gikastigo nako ang tanan nga akong gihigugma busa pag matinud-anon og paghinulsol sa imong mga sala. Nagatindog ako sa pultahan og nanuktok. Nga ang chapter 4 balikon nakon is rapture. Nga diri sa chapter 3 ang positions diri ni Christ, nagatindog na siya. Amen. If we look in Hebrews and Rome, makita naton dito si Kristo Jesus nga nagalingkod siya sa tuo sa kamot sa Diyos nga Amay, and He is what making intercessions for the church. Nagalingkod siya dito kaya nga ang ministry niya as being a high priest, nangamuyo pa siya para sa aton. Pero pag abot na diri sa chapter 3, nagatindog na siya. Meaning, ang Santiago nagsulti, ang maghuhukom, anaan na sa pultahan, nagatindog na. We are now, ari na sa panahon nga hindi na naton matagna. Amen. Amo na nga ang Biblia, kung lang taon naton sa Laodicea, sa notes naton na, kulang taon naton sa sining nga passage. Siling padre. The Laodicean, this was a church that's much more interested and easily believe what man had to say to them. Dali sila mutuo, kag interesado sila unsay gisulti sa tao. Meaning, mabati naton ang mga pagdayaw, sahay. Amen. Makita po naton ang mga pag-criticize. But this time, this church, ang ilan na batian, puros ni mga dalayawon nga pulong, kay sulti pa sa Ginoo. Nag-ingon ka, nga dato ka, og walay nakulang. So meaning, ini nga church, they are what stages as a gospel church. Amen. Nga ang ila siguro mabatian, mga maayo, pirmi nga mga pulong. Kuha ninyo? Mga maayo. Ilagi patihan ang sulti sa tao, pero why na nila nabatian ang gisulti sa Diyos. Kay kontras ang tao kag ang Diyos mo. Kuha ninyo? Ang Bible ko lang tao na ton dere, because the most important part, ang Diyos nga nagsulti sa aton, pagi sa pulong niya. Palakpakan na to ng Ginoo. Because the name Laodicea, meaning is the voice of the people. This is the word Laodicea. Kita tanan mo ingon, ang tingog sang tao. So meaning, they are what interested and
masiling naton, overwhelming sila, kag dayon ang ila kabuhi manipulated na unsay gisulti sa tao. Mabito nang ang Bible kung basahon naton. Why nga subong sini? It is because si Christ adto na sa gawas. Amen. So the name Laodicea means is the voice of the people. They are the people who pretend sounds good, but they cannot deceive the unseen God. The Laodicean had a degree of seriousness in spiritual. Wow. Anong ambal dito? Iluwa ko ikaw. Kuha ninyo? Ara na siya sa critical nga kahimtang. Amo na nga ingnay mo katapad. Gabay pa nga hindi critical ang imo kahimtang. They are what? In a positions, in a critical position. Kaya may mga Kristohanon nga, critical na gali ang iya pagkabuhi nga Kristohanon, pero daw sa wala lang na sa iya, kaya way man siya kakibalo. Way man siya kakita. Gidisregard man niya ang pulong sa Diyos. Pero way siya kakibalo nga, critical na. Ano nga bal sa Ginoo? Iluwa ko ikaw. Amen? Ang verse 16 kag 17 sa King James. So then, because you are lukewarm, kita to ingon lukewarm. Ano ganito ang lukewarm, ang alabaab? Nag-agaw ang bugnaw o ang init. Amo gani nang ang lukewarm, ang alabaab, paborito ni sa mga ginakabuhian. Amo na nga damo sa simbahan Kristohanon, daw pirmi lang ginakabuhian. Amen? Paborito ni sa mga ginakabuhian. Pero para sa mga nagatimpla sa kape, hindi ni mainom. Hindi po ni matunaw ang kape. Oh, pero sa mga gikabuhian, paborito nila ni. Amo na nga damo sa simbahan, lantaw lang inyo tapad ang naong do gikabuhian. Amen. Sila yung padre. So then, because you are lukewarm, neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. Meaning, there is what? A divine separations. Amen. Gitawag ni divine disqualifications. Amo ni nga mga term ang hindi naton mabasa sa libro sa gipadayag. But this term, the word vomit you out, it is considered as divine disqualifications. Amen. Amuning natabo kang King Saul. Sa dira nga si Haring Saul way namati. Dugay nagsiling ang Dios kang Samuel, hununga na ang pag-ampo kang Saul. Kag hindi na ko gusto mamati sa ngalan ni Saul. And that is the word divine disqualifications. Amen. Amo na nga sulti na kon ang imo kaaway ang yawa, may Diyos nga mag-apin. Kung ang tao nimo kaaway, may Diyos nga mag-apin. Pero kung ang Diyos na ang imo kaaway, wala na may mag-apin. Amo na nga kita, halungan ta ang aton pag-alagad. Amen. Halungan ta. Singa na imo katupad, halungi ang imo pag-alagad. Amen. Siling dayon sa verse 17. Because you say, I am rich, have become wealthy, and have need of nothing, and do not know that you are rich, miserable, poor, blind, and naked. Ang mga tao di ay nga kanabang alabaab na ang iyang pag-alagat. Hikapa ko no inyo tupad kon. Amen. Ining Kristohanon di ay nga alabaab na ang iyang pag-alagat. They are what considered as miserable. Makaluluoy na siya. Although, sa mata sa tao, do maayo siya, pero in the eyes of God, they are what?
miserable. Miserable na ang iya kabuhi. Although may kwarta siya, pero pobre siya. And then they are what considered as blind spiritually. Amuning mga Kristohanon nga, kung ara na siya sa sitwasyon nga daw alabaab na ang iyang pag-alagad. They are what considered as lukewarm. Kag ang pinakasakit, they are what naked in the eyes of God. Ano ni? Ang syakay na glory sa Dios. Kaysa pagkatinod kita, way lang kamo kakita. Ang mga Kristohanon, nga insakto ang iya kabuhi sa pag-alagad, giputos na siya sa sakay na glory sa Diyos. Kaya ang hambal sa Hebreo Kapitulo 4, versikulo 13, kitang tanan puros hubo. Amen. Pero nga sa pananaw sa spiritual things, although sa physical, ang aton mga besti, sama sa gisulti na, bisan original pa na, bisan relic pa na, nagtabo na sa imong pagkahubo. Pero sa spiritual, kung hindi nimo mabantayan, hubo ka na. Ang imo siya kay nag-glory. Amen? Amo gani na nga, usa sa mga significance sa kamatayon ni Kristo Jesus dito ibabaw sa krus, gihubuan siya totally. Kaya nga, dito sa garden sa Eden, gihukasan si Eva kag si Adan sang siya kay nag-glory. Ang Bible dito sa garden sa Eden, physically hubo sila. Pero why nila nakita ang ilang pagkahubo? Why? Tungod kay gibistihan sila sang siya kay nag-glory. Pero sa dira nga nakasala na si Adan kag si Eva, nakita na nila ang ilang pagkahubo. Amo to nga nagtapi sila kay nga ang ila siya kay nag-glory nakuha na. Amo na nga ang Ginoo, ang iya pagpalansang sa krus, gihukasan siya, aron kita nga hubo sa sakay na glory, bistihan niya sa sakay na glory, kay nga ang pagkahubo iya nagikuha. Pero in nga situations, these Laodicean believers, they are what in a critical and a serious situations sa ilang spiritual, kay nga now they are what naked with isakay na glory of God. Waay na may nagputo sa ila. Atong gihambal naton sa kabuhi ni Job, because the word sakay na glory is the term presence of God, and this is also considered as the word surrounded by His favor, and another term is the word heeds. Amen. Pero grabe na. Amo gali ning situation sang Kristohanon kung alabaab na siya. Amen. Kagdayon, ano pa? Siling pa sa notes na to na. Laodicea was charged with being lukewarm. Ano ni ang mga Kristohanon nga alabaab? Amo na nga mga muyo tadayon sa Ginoo, Lord, painita ko. Ano ang mga Kristohanon nga alabaab? There was no enthusiasm in serving God. Amen. Pirmi lang galuya. Lingyabla nyo to pa, duga masakit. Duga masakit. Oh. Latobla nyo tapad, daw ginaturture. Oh. Daw ay kalagsik. Amen. Ang gipamahaw unta, ang sobra man nga humba gahapon. Gikapihan pa sa gitawag sa amigos. Di ba? Giparisan pagpandisal, pero pag abot sa simbahan, luya. Luya. Oh, di ba? Pero luya. Amo nang way enthusiastic nga term, na bang do kapagsik sa imo? Na bang do kondisyon pirmi ang imo paminaw kung parte sa Diyos ang hisgutan? Di ba? Amo ni ang mga lukewarm. Amen? Dayon, no sense of urgency. Ang mga nabugnaw na
Hindi importante siya ang oras. Ang importante makahingagaw. Amo nang importante. Way pagdali. Basta kay makahingagaw. Oh, hinga na. Amo bitaw na nga kung manglakat kami sa muhon akong giging singgan na si Dudong 1 hour advance gyud pirmi. 1 hour advance. Kay kasi abot natuog man si Gracia. Ko Gracia, sino man natulog sa inyo ni Tata? Si Tata. Ano pa ang mga no compassions for the souls of men? Amo gini. Ina bang way ka gani kaluoy sa imo palibot? Amo na nga magbutang tagkaluoy. Ini mga unbelievers bala nga aton gina istorya, ang imo dayom dumdumon sina ang iya kalag. Iya kalag. Amo bitaw na nga sulti na kung dato kas pagtuo makasulti ka gyud eh. Kasulti ka bisan sa hinay-hinay lang. O hinay-hinay lang. Abi mo lang pahimangnuhi siya. Pahimangnuhi siya. Kaysa matag adlaw nga pagpahimangno nimo, bisan sino pasto gabi damo bisitas man niya kutob sa makita na kun simba boss. Basta kay nakasulti ka simba boss, bahala na kundi siya mo balik, basta kay nakasulti ka. Oh, uton naman na niya kung ginan simba boss, Brad. Simba namon boss. Sige lang, lantawon ko lang. At least nakaagda ka. Kita do di maguta mo agdagot. Amo nang problema na ton. Bisan sino pa na siya, asik ka na, simba ta. Oh. Inga na. Bisan sa inyo panimalay, siyaro matag Domingo imo katon simba ta. Oh. Siyaro di na siya malukmay. Pailuban ginani mo matag Domingo. Di ba? Galing kay kita manggod, nga subong sini, wa magutay compassion. Way takaluoy sa kalag sa tao. Abi nyo lang sa pagkatinuod, hindi ba bakako ng Bible? Ang mga tao rabang away nakadawat kang Kristo Jesus, dili kay nag-judge ta ha? Pero ang Bible magun naghambal, ang makadawat sa kaluwasan, ang tao lang ang may relasyon kang Kristo Jesus. Hindi man na iya sa simbahan, hindi po ni akon, iya magun ni sa Bible. Manang away ta nag-judge, pero ang Bible magun nagsulti, nga ang tao nga way attachment kang Kristo Jesus, hindi gini kadawat sa kaluwasan. May hambal magod ang Bible, hindi siya pagkabuutan, hindi siya pagkareliyon. Anong hambal sa Bible? Naluwas ka mo, hindi sa inyong binuhatan. Grasya ni sa Dios, pagi sa inyong pagtuo kang Kristo Jesus. So nagpasabot, instrumento, kagaling kay, tungod kay, you are considered as lukewarm. Oh, bisan sa pag-agda na lang sa iya. Oh, abi mo lang paningkamuti ninyo, mga muyo ka mo sa Dios, kay Syaro, katapusan siya na, konsensyaho na siya. Amo nang importante diya. Hindi ta magsugot nga, oh, dito abita sa aton mga ugangan. Kadto ta dito, mahimuon gyud ta sa spiritual. Amen. Hindi kayo magbulag-bulag na lang ta, magpabuta-buta ta, no. At least, kundi sila mo tuman, basta kayo nakasulti ka. Di ba? Amo nang importante. Amo to gahapon pipila ka bisita diri nga akon. Simba ka mo, Boss Brad. Oh, akon to gipangingnan. Way na kong iban sa to kakilala. Isa po dito ang anak ni Brad Tunyo, akong isimba, Buster. At least imo sila giagda. Kuha ninyo. Kaysa nagpahilom-hilom ka lang. Way man may madula sa imo. May man ni PLDT may bayad. Laman. Galing kay, tungod kay, way tagalantaw sa iya bitaw kalag. Amo bitaw ang ako ang una-una na kon. Ga-reflect din sa akon nga, hinumduman na to may kalag rabana. Oh, amo na lang ang aton ministry ang kalag niya. Amo po natani sa inyo. Di ba? Dumdumon na to may kalag raban eh. Kuha ninyo.
Amo na nga, himuon ta lang ang aton parte. Dios na ang maglihok sini. Latob lang hambal di sa mga Taga-Laodicea, nag-ingon ka, wala namin nakulang sa akon. Meaning, grabe, ang ila sitwasyon, para sila daw okay na. But it is not. Amen. Then ikadua, ano ni mga lukewarm? The lukewarm persons, they never make a genuine surrender to the Lord. Way gini tinud-anay nga pag-surrender sa Ginoo. Kay ang tao nga way tinud-anay nga pag-surrender sa Ginoo, maghimo panis mga butang makapasubo sa Ginoo. Pero inang you're totally surrender to the Lord, makasiling ka na, Ginoo, kutob karon, ikaw na ang bahala sa akong kabuhi. Sabi mo lang, why ko magdahom nga magpastor ko, pero katapusan ako na naintindihan. Amo na nga, dirigi ko gitawag sa Diyos. Let us totally surrender to God. Kaya amo na ning kabuhi naton. Ang tuod nga nagmadaugon ang mga Kristohanon nga nagsurrender sa Diyos. Amen. Ang ikatatlo, the lukewarm believers is comfortable, complacence, they are what tragic mixture. Wearing a dual flavor. Nga gitawag nig alabaab. Gisagol ang duwa, bugnaw kag init. Anong resulta? Alabaab. Meaning, they are what considered as tragic mixture. Amen. Ano ni sila? Mga tao ni nga komportable na lang sa ilang naimutay. Nablang, kontento na lang sila. Ay nang sulti na kun, in terms unta sa programa sa Dios, ano man nga blessings ang maglambot sa aton, let us be content nga blessings na sa Dios. Pero in terms sa spiritual, mangin discontenta. Ang natabo man gud amo ni sa material nangin discontenta, pero sa spiritual nangin kontento na ta. Nabaliskad. O kontento na lang ta nga amo na lang ng kabuhi na to. Why ministry nga may giuyatan? O, musulod ta diri. O, pungko, dayon manguyab. Buong sina, dayon mo gawas naman wala. Di ba? Tani, may mga butang ka ngay moon sa imo kabuhi. Amo na pangamuyuan naton sa Ginoo. Hindi kay mangin komportable ka sa imong kahimtang. Hindi ka magsiling, okay na ni, yung pagpamati sa wali, okay na ni, bastante na ni. No. Let us be discontent sa spiritual. Kay nga man, sino nagpati sa inyo nga may ministry ka? Sige na mo katapad, may ministry ka, Brad? Oh, ako, hindi ko magpati nga kita tanan, way ministry. Hindi ko magpati. Oh, hindi ko may ministry ganing asno? Nga sapat. Di ko magpati nga way ta ministry. May ministry gyud ang matag-isa sa aton. Oh. Amo nang tandaan naton. Kadayon siling pa diri niya sa notes naton. Loss of spiritual discernment and hungerness to the Word of God did not discern the total conditions of their spiritual. Amo ni ang problema sa mga alabaab na Kristohanon. Hindi na niya ma-discern ang iya nga gitawag kahimtang sa spiritual. Nga, sa hambal naton, para siya kontento na siya. Pero ang Dios nakakita. Kag amo na ang mga butang nga bagay naton bantayan. Amen. Magabarog tatanan diya sa tiilan sa Ginoo. As we continue sa sini nga topic. This is parte pa sa introduction ang aton gitun-an. Habi mo lang, siling pa sa notes naton diri kung tun-an naton. The church is endangered today. Because the church of Jesus Christ, which alive today, is filled with hypocrisy, indifference, immaturity, carnality, self-centeredness, rebellion, and lukewarmness. Meaning the church is endangered. Kag tungod sini,
many believers decline spiritually. Hangtod nga, muliko na ang iya pag-alagad sa Ginoo. Amen. Hindi na niya masubay ang insakto nga gihambal sa pulong sa Diyos. Many Christians decline their faith, decline their commitment because the church, it is filled with hypocrisy, carnality, immaturity, and lukewarmness. Amo na nga, mga muyo ta sa Ginoo. Ginoo, painita kami kanunay. Singanay mo kaugalingon, may ministry ko. May ministry ko. Hindi pag itugot nga way ka ministry. Oh, bisan ina mga kaupod nimo sa trabaho, kung pirmi na nimo sila hisgutan parte sa Diyos. Bisan di na mamati, pero ang subconscious sina, gusto na siya. Iya lang na ginadisregard, labi na sa unbelievers, pero sa pagkatinuod, dugay, kung ara na siya sa panahon, nga ara sa problema, pangitaon kasi niya. Oh, pangitaon kasi niya. Nga, kahibalo ang tao kung sino iya palapitan. Panahon sa kabuganaan, malipat niya sa Diyos. Pero kung ara sa mga problema, kahibalo niya sino iya palapitan, ang Diyos. Amo na nga mangita niya sa mga tao nga nag-alagad sa Diyos, kag mga tao nga may kahadlok sa Ginoo. Amo na nga kita, mga muyo ta sa Diyos, nga mangin instrumento ta. Lantawa lang to gahapon. Insakto gyud ang akon impresyon. May ipadala ang Ginoo nga mga tao. May ipadala. Way gi ko nagsala. Majority ang unbelievers. At least, bisan partial lang ang ilang nabatian. Pero, nawitnessan nila, nasaksihan nila, nga amo ni ang kasal sa mga born again. Kagdayon, amo to nga kutob sa bisita nga akon may istorya, akon gi-invite. Nga basi pa lang. Basi pa lang. Way matas ang may makuha sa aton. Ang Diyos man ang mag-convert, pero at least imo sila gipahimang nuat. Amen. Muna nga, ini nga topic, baliko naton. Hindi naton pagsundon ang nagakatabo karon sa kingdom sa Christianity. Amo ganin ang causes karon sa community kag sa nasod naton nga shut down ang plastar karon sa aton ekonomiya. It is because hindi kita magsiling. Nag-antos ang simbahan tungod sang sala sa kalibutan. No. Nag-antos ang kalibutan tungod sang sala sang taga-simbahan. Waay na may paghibi diya sa halaran sa Ginoo. Amo na nga ang verse 30 nagambal, kamo nga mga nag-alagad sa halaran sa Dios, panghila kamo. Why na? There is no such thing nga may mga Kristohanon pa nga ang burden ara sa pagdutdot sa pagpangita sa Ginoo. Amo na nga baliko naton, hindi na pag-concentrate kon pila ang gisaka sang gasolina kag kurudo. Kay hambal na kon sang Domingo, natural na siya kay nga it is what already in the prophecy. Amo na nga kon hindi ka masakitan, pagtughong nimo dito, piyong na lang sa imo mata. Oh, piyong na lang. Para hindi ka kakita. Sabi mo lang, ang aton himuon, ara sa simbahan, mga muyo, let us spend the word of God and prayer nga ari dire ang solusyon. Anong hambal na kon? Ang promesa sa Dios, the young lions do lack and suffered hunger, but they that seek of the Lord shall not suffer any good things. Ang tutoy nga leon, makabsan sa pagkaon kag magutuman. Just imagine, in the kingdom sa mga leon kag tiger, because he's what king of the jungle,
hindi ni sila magutman nga mga sapat. Kaya nga, grabe sila kung magdakop sila sa ilang pagkaon. Sa tanan nga mananap sa jungle, amo pirmi ni ang busog. Tungod sa ilang kusog, sa pagdagan, kag sa pwersa nila, kag sa ngipo nila. Pero ang Bible naghambal, magutuman pa ni sila. Pero ang nagapangita sa Dios, hindi makabsan sa mga mayong butang. Amo na nga si David nagambal, sukad sa akong pagkabatanon, pero karon tigulang na ako, wala ko kakita nga ang matarong sa Ginoo gipabayan sa Dios o nagpakilimos. Nga, anong ngambal sa Bible? The Lord is my shepherd, I shall not want. Let us worship God. Ginoo, nagapasalamat kami sa imo mga pulong. Hallelujah. Thank you, Jesus. Aton gunitan ang aton katupad sa ula kag sa tuo kag pagkahuman sini. Let us think carefully about this message. Sama sa gihambal ni Joel sa aton gitun-an. Let us ponder this message right now, brothers and sisters. Let us worship God. Hallelujah.